kong tinutulog ang aking tagapagligtas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job. Sana ang sinabi ko ay maitalan maisulat. At ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato ay may ukit itong mga salita ko. Upang sa habang panahon ay mabasa ng mga tao. Alam kong tinutulog ang aking tagapagligtas na sa aking pagtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na manuray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maaglas. Siya'y aking mamasdan at mukhang makikita ng sariling mamata di ng sino mang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Pool, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo nang lahat, kami ay sadarin. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita. At naalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla. Ako'y lumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa. Sa iyo nagtiwala na ako'y umagay, ipagkunitay ang pag-ibig mo na lubhang dakila. Tugon. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan na aking sunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo ay maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong maganisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matituluhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matituluhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi ko namin alam kung saan kayo pupunta kapag namin malalaman ang daan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kung kayo po ay tumataya sa sugal, halimbawa,
sa loto o kaya sa puwete, sa pagtaya mo, hindi lang salamin ang hawak mo. Meron ka bang isang bagay na pinangahawakan sa iyong sarili bukod sa pera? Ano yun? Yun yung pag-asa. Ngayon tinayaan mong numero, yun ang tatama. Halimbawa, tumaya ka sa wedding, ang tinayaan mo, 6, 60. O alam mo, mali yun, bakit? Hanggang 40 lang ang wedding. Pag ikaw ay tumataya sa mga ganong bagay, para kang sumusuntok sa buwan. Bakit? Mas malaki ang tsansa, hindi ka tatama. Kaya nga suntok sa buwan eh. Bagamat nakikita mo yung premyo, 500 million, hindi sa lahat ng pagtataya mo, tumatama yung numero na tinatayaan. Pero may tinuturo sa atin si Kristo na maaari nating tayaan at sa bawat pagtataya natin, tumatama at sa bawat pagtataya natin, pinapalitan yun ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Paano yun? Sabi ng Panginoon, magpatawad ka sa kapwa mo. Yung pagpapatawad, mahirap yun. Pero kapag sinugalan mo ang Diyos at nagpatawad ka, yung pagpapatawad na ginawa mo, gagantihin ng Diyos. Ang kapalit nun, buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay umuunawa sa mga taong mahirap unawain, sumusugal tayo sa Diyos at sa bawat pag-unawa natin, gagantihin ng Diyos ang pag-uunawa natin, ang kapalit nun, buhay na walang hanggan. Ano mang kabutihan na ibinibigay natin sa kapwa natin, ano mang kagandahang loob na ipinakikita natin sa ating kapwa, ang lahat ng yan, may kapalit sa poong may kapal, ang pagbibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kung sa buhay natin, marunong tayong sumugal sa mga bagay na hindi sigurado, bakit hindi natin subukan sumugal sa Diyos? Kung tayo sa buhay natin, marunong tayong tumaya sa mga bagay na panandalian lamang, bakit hindi natin patunayan sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa na tayo ay mga anak ng Diyos? Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, mga kapatid, aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Sa makatuwid, ang Panginoon sa kanyang pag-akyat sa langit, inihahanda niya sa atin ang langit. Pero, magiging makatotohanan sa buhay natin ang pagtatanggap natin sa langit kung sa buhay natin may ginagawa din tayong paghahanda. Sa makatuwid, ang buhay natin dito sa mundo ay hindi lang basta buhay na sasayangin natin, kung hindi pinaghahandaan din natin yung pakikipagkita natin sa Diyos. Sa maiksing salita, tayo ay binibigyan ng Diyos ng pag-iisip na sa buhay natin, pinaghahandaan din natin ang ganitong eksena sa buhay natin. Sa makatuwid, ang tanong dyan, handa na ba tayo para dyan? Handa na ba tayo para sa buhay na walang hanggan? Handa na ba tayo para sa lubungin ng Diyos sa kamatayan? Kung ang sagot mo sa tanong kung handa ka na, salamat. Sana mapunta ka sa langit. Pero kung hindi pa ang tanong, kailan ka maghahanda? Ihintayin ba natin kung kailan tayo may sakit, tsaka magbabalik loob sa Diyos? Ihintayin ba natin kung kailan wala na tayong pag-iisip? Baka magulatan na lang tayo, huli na ang lahat para sa atin. Sana, katulad ng sinasabi sa atin ng Panginoon, pinaghahandaan niya ang pakikipagkita sa atin.
Sana tayo naman sa ating buhay, habang mayroon tayong pagkakataon, habang malinaw ang ating isip, habang malakas ang ating pangangatawan, matuto tayong magbalik loob sa Diyos, katulad ng pagtawag niya sa bawat isa sa atin. Sa ating ngayong pagdalangin sa Panginoon, ang hiling natin, ang kapatid nating si Nicolas, ay pagkalooban niya ngayon ang buhay na walang hanggan ay pinangako niya sa ating lahat. Na sa kanyang pagharap sa Diyos, nawa, huwag tingnan yung kanyang mga nagawang pagkamali, kundi isaalang-alang yung kanyang mga nagawang mabubuti sa mundo ito. Tayo ay sama-sama manalangin sa Diyos at umiling ng kaliwanagan para sa ating kapatid na ito na ninaharap sa awa at justisya ng Panginoon. Amen. Tatayo tayo. Mga kapatid, halinan manalangin ang buong pananalig sa Diyos sa mga makapangyarihan. Binuhay ang muli ang anak na si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating itutugon, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyagan ng ating kapatid na si Nicolas sa kanyang itinilang bingi ng buhay na walang hanggan, naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa purong may kapal. Ang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod daw ang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa purong may kapal. Ang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Ang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Ang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama namin mapagpalinga, ipagkaloob mo sa lahat na nakikipagkaisa kay Kristo, ang muling pag